bago pa man dumating ang mga Kastila at bago pa man tayo tinawag na Pilipino, may sarili na tayong mundo. Isang masiglang kabihasnan ng mga barangay, lungsod-estado at matandang kalakalan. Sa pagitan ng bundok at dagat, sa mga baybayin ng ilog at sa mga lihim na isla, umusbong ang mga pamayanang pinamumunuan ng matatalino at matatapang na datu, radya at babaylan. Hindi lamang sila mga pinuno, sila ay mga negosyante, diplomatiko at tagapagtanggol ng kanilang bayan. Ito ang panahong bumuo ng pundasyon ng ating pagka-Pilipino, isang panahon ng karangalan, ugnayan at misteryong hinabi ng alon, gintong buhangin at sinaunang tipanan. Ngunit, paano kung ang bawat palitan ng kalakal ay may kasamang lihim? Paano kung ang isang alok na porselana ay may kapalit na kapangyarihan? At paano kung may mga barangay na hindi mo makikita? Maliban na lang kung dalisay ang iyong hangarin. Sa video na ito, samahan ninyo kami sa 7 misteryosong kwento ng sinaunang kalakalan mula sa alamat ng gintong isla, sa palitan ng bundok at dagat hanggang sa mga lihim ng baybayin ng Sulu. Ito ang mga kwento ng ating mga unang lungsod at ang mga karanasang unti-unting naghubog sa kaluluwa ng ating lahi. At bago natin simulan ang kwento, maaari mo bang pindutin ang like button dahil ito po ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator, at mag-comment ka na rin sa ibaba upang malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating mga kwento. Yun lamang po, at maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. Ang barangay ni Datu Bantugan, sa baybayin ng sinaunang Mindoro, sa gitna ng makapal na kagubatan at malawak na ilog, umusbong ang isang makapangyarihang barangay na pinamumunuan ni Datu Bantugan. Isang lider na hindi lamang mandirigma, kundi isa ring bihasang negosyante. Ang kanyang barangay ay isa sa mga unang naging sentro ng kalakalan at pamahalaan sa panahon ng paglitaw ng mga lungsod-estado sa Pilipinas. Ang barangay ni Datu Bantugan ay kilala sa paggawa ng kagamitang tansoy, alahas mula sa kabibe at tela mula sa abaka. Araw-araw may mga bangkang dagat na dumadaong sa kanilang pantalan. May mga Chino, taga Borneo at mga Dayak ng Celebes. Bit-bit ang seda, porselana, asin at pampalasa. Sa ganitong paraan, unti-unting umunlad ang kanilang pamayanan. Ngunit hindi sapat ang yaman upang mapanatili ang kapayapaan. Isang gabi, may dumaong na mga dayuhang mga ngalakal na may lihim palang balak sakupin ng kanilang lugar. Ngunit si Datu Bantugan, gamit ang kanyang karunungan at tapang, ay gumamit ng diplomasya imbes na dahas. Inanyayahan niya ang mga dayuhan sa isang pagdiriwang, pinakain ng masasarap na pagkain at binigyan ng regalong ginto. Isang patunay ng kanyang yaman, tapang at karunungan. Dahil sa karisma at galing ni Datu Bantugan, naging kaalyado ang dating kaaway. At sa pagdaan ng mga taon, ang kanyang barangay ay naging modelo ng kaunlaran at kapayapaan, simbolo ng isang bagong panahon kung saan ang ugnayan, kalakalan at pamumuno ay nagsisimulang hugisin ang sinaunang kabihas ng Pilipino. Ang unang palitan sa luok ng Maynila. Bago pa man marating ng mga Kastila ang pampang ng Luzon, ang luok ng Maynila ay isa ng mahalagang himpilan ng kalakalan. Sa panahong 200 hanggang 500 AD, sa may bukana ng Ilog Pasig, naninirahan ang isang matatag na barangay na pinamumunuan ni Datulaya, isang pinunong matalino at makatao. Tuwing umaga, ang hangin sa luok ay puno ng sigaw ng mga bangkero
habang ang mga bangkang dagat mula sa katabing pulo at mga banyagang sasakyang dagat ay sabay-sabay na dumadaong. Dito ginaganap ang isa sa mga unang sistematikong palitan ng kalakal sa kapuluan. Ang mga mangangalakal mula sa Timog China at Borneo ay nagdadala ng porselana, jade at asin, habang ang mga taga-ilog naman ay nagbibigay ng perlas, ginto, pulang tela ng Mindoro at mga halamang gamot. Isang araw, dumating ang isang bagong barko na may dalang kakaibang kalakal, isang maliit na gong na gawa sa purong tanso. Nagka-interes si Datulaya at sa unang pagkakataon ay ipinagpalit niya ang isang bagong inani nilang pulang ginto mula sa ilog ng Marikina. Ang palitang ito ang naging hudyat ng unang kilalang transaksyon ng ginto sa luok ng Maynila. Dito nagsimula ang pagtibay ng Maynila bilang sentro ng kalakalan at kultura. Hindi lamang ito naging tagpuan ng produkto, kundi pati ng mga ideya, paniniwala at teknolohiya. Ang barangay ay unti-unting naging isang lungsod-estado na may sarili ng batas, pinuno at mga alyado sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. At sa bawat hampas ng alon sa dalampasigan ng Maynila, dala-dala nito ang alaala ng isang panahong ang kalakalan ay naging tulay ng pagkakaisa, pag-unlad at paghubog ng sinaunang kabihas ng Pilipino. Ang alamat ng Gintong Isla. Noong unang panahon, sa pagitan ng mga pulo ng Panay at Mindoro, may isang lihim na isla na tinatawag ng mga mandaragat na pulo ng Marangya. Isang lugar na sinasabing puno ng ginto, ngunit hindi makikita ng mga mata ng ganid. Ayon sa alamat, ang islang ito ay pinamumunuan ni Haramayari, isang matalinong babaylan na nagtatag ng isang barangay lungsod-estado sa gitna ng dagat. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, umunlad ang pamayanan sa pamamagitan ng pantay at makataong kalakalan. Hindi lamang ginto ang ipinagpapalit, kundi pati mga kaalaman sa medisina, pananampalataya at musika. Dahil sa balita ng kasaganahan, maraming dayuhang mangangalakal mula sa Srivijaya, Champa at maging sa Timog China ang nagtangkang hanapin ang islang ito. Ngunit ayon sa alamat, tanging ang mga taong may dalisay na layunin lamang ang nakasasapit sa dalampasigan ng Gintong Isla. Isang araw dumating si Lakandula, isang batang pinuno mula sa katabing barangay. Dala ang alay na halamang gamot at alahas mula sa kanilang pook. Hindi niya hinangad ang yaman kundi ang makipag-alyansa at matuto. Nang sumikat ang araw kinabukasan, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang makislap na pampang ng Marangya. Doon siya tinanggap ni Haramayari at itinuro sa kanya ang sikreto ng panlipunang pagkakapantay-pantay sa kalakalan. Mula noon, lumaganap ang balita tungkol sa Gintong Isla, ngunit nanatiling misteryo ito sa iba. Ang aral. Ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa dangal ng layunin at karunungang ibinabahagi. Si Datu Sumakwel at ang pakikipagkalakalan sa madayuhan. Matapos ang kanilang pagdating sa Panay, si Datu Sumakwel, isa sa mga pinunong Bornean na nagtatag ng bagong pamayanan, ay hindi lamang naging isang mandirigmang pinuno, kundi isa ring haligi ng unang sistematikong pakikipagkalakalan sa mga dayuhan. Sa kanyang pamumuno, umunlad ang isang barangay lungsod-estado na matatagpuan malapit sa ilog Halawod. Sa loob ng ilang taon, itinayo ni Sumakwel ang mga estruktura ng pamahalaan, ipinatupad ang batas maragtas, at higit sa lahat, pinatatag ang ugnayan sa mga karatigpulo at dayuhang mangangalakal.
Isang araw, dumating ang tatlong malalaking bangkang dagat mula sa Timog Tsina. Lulan ang mga banyagang mga ngalakal na may dalang porselana, seda at asin. Ang kanilang pinuno, si Ma Chunwei, ay nais makipagpalitan ng produkto, ngunit hindi tiyak kung mapagkakatiwalaan si Sumakwel. Ngunit sa halip na armas, sinalubong sila ng mga alay, ginto mula sa Ilog Jalaur, mga telang hinabi ng kababaihan ng Panay, at palay mula sa taniman. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng kasunduan, isang palitan ng produkto at kultura. Itinuro ng mga Tsino ang paggamit ng porselana at teknolohiya sa paggawa ng sisidlan. Bilang kapalit, natutunan nila ang tungkol sa mga halamang gamot at ritual ng mga babaylan. Sa paglipas ng panahon, naging sentro ng kalakalan ng barangay ni Datu Sumakwel. Hindi lamang produkto ang dumadaloy, kundi pati kapayapaan, karunungan at ugnayan ng mga bayan. Sa kanyang karunungan at puso para sa bayan, si Datu Sumakwel ay hindi lang naging alamat ng Panay, kundi isa sa mga unang tagapagtatag ng kalakalang pandaigdig sa sinaunang Pilipinas. Ang lungsod-estado ng Butuan. Noong unang panahon, sa may silangang baybayin ng Mindanao, umusbong ang isang makapangyarihang pamayanan na kalaunay kinilala bilang lungsod-estado ng Butuan. Sa ilalim ng pamumuno ni Raja Daya, isang marunong at makataong lider, naging sentro ito ng kalakalan, sining at pamahalaan sa timog ng Kapuluan. Ang Ilog Agusan ang nagsilbing ugat ng buhay ng Butuan. Dito dumadaong ang mga bangkang dagat, kabilang ang mga sinaunang balangay, malalaking sasakyang gawa sa kahoy na kayang tumawid sa malalayong pulo. Bawat balangay ay may dalang produkto, ginto mula sa bundok, alahas at matibay na kasangkapan, kapalit ng seramika, tela at asin mula sa mga banyagang mga ngalakal. Isang araw dumating ang mga mangangalakal mula sa Srivijaya. Humanga sila sa sistema ng pamahalaan ng Butuan, kung saan may batas, may tagapayo ang radya, at may malinaw na takdang tungkulin ang bawat isa. Dahil dito, nag-alok sila ng isang kasunduang pangkalakalan na nagbukas ng mas malawak na ugnayan ng Butuan sa ibang bahagi ng Asya. Ngunit higit pa sa produkto ang ipinagpapalitan. Dito rin pumasok ang kaalaman sa astronomiya, paggawa ng barko at pagtatala ng kasaysayan. At sa bawat palitang ito, lalo pang tumatag ang lungsod, isang pamayanang may sariling pagkakakilanlan, handang ipaglaban ng kanyang dangal at kayang makipagsabayan sa mga dakilang sibilisasyon ng silangan. Kaya't sa bawat agos ng Ilog Agusan, isinasalaysay ang kwento ng unang lungsod-estado ng Pilipinas, ang Butuan. Isang patunay na matagal nang nakikisalamuha ang ating lahi sa pandaigdigang kalakalan, pamahalaan at kabihasnan. Ang pamilihang baybayin ng Sulu. Noong sinaunang panahon, bago pa man formal na naitatag ang Sultanato ng Sulu, sa mga baybayin ng Kapuluan ay umusbong ang isang masiglang barangay, lungsod-estado, kilala sa tawag na Pamilihang Baybayin ng Sulu. Ito ay pinamumunuan ni Datu Adlayon, isang lider na bihasa sa pakikidigma, pamumuno, at higit sa lahat, pakikipagkalakalan. Sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, ang dalampasigan ng Sulu ay nagiging makulay at masiglang pamilihan. Dumadaong dito ang mga prahu at balangay mula sa Borneo, Celebes, at maging sa Malay Peninsula. Ang mga mangangalakal ay nagdadala ng abaloryo, tela at asin, habang ang mga taga-Sulu ay ipinagpapalit ito ng perlas, kabibe, niyog at halamang gamot. Ngunit hindi lamang produkto ang ipinagpapalitan. Dito rin binubuo ang mga kasunduan sa kapayapaan at alyansa.
Sa gitna ng pamilyan, may isang batong bilog na nagsisilbing altar ng pangakong pangkalakalan, kung saan ang mga datu at dayuhan ay sabay-sabay na nanunumpa ng tapat na ugnayan at patas na palitan. Isang araw, dumating ang isang grupo ng mga ngalakal mula sa India. Sila'y nagdala ng kakaibang langis at pabango, kapalit ng makukulay na kasuotan ng sulo. Humanga sila sa organisado at mapayapang pamumuno ni Datu Adlayon, at mula noon ay naging madalas ang kanilang pagbalik. Dala ang mga bagong produkto at kaalaman, kabilang ang sining ng pagsusulat at paghahabi. Dahil sa kaayusan at kasaganahan, ang baybayin ng Sulu ay naging isa sa pinakamaagang pamilihang pandaigdig sa katimugang Pilipinas. At hanggang ngayon, sa bawat alon na humahampas sa kanyang dalampasigan, dala pa rin nito ang alaala ng isang panahong ang Sulu ay puso ng kalakalan, kultura at karunungan ng sinaunang kapuluan. Ang kalakalan ng bundok at dagat. Noong sinaunang panahon, sa pagitan ng mataas na kabundukan ng Cordillera at malawak na baybayin ng Ilocos, may dalawang barangay na tila magkaibang mundo. Ang isa'y naninirahan sa ulap, ang isa'y kaulayaw ang dagat. Ngunit pinagbuklod sila ng isang dakilang layunin, ang kalakalan ng bundok at dagat. Sa kabundukan, pinamumunuan ni Apo Banag, isang matatapang na datu mula sa tribong Igorot. Ang kanilang lupain ay sagana, sa ginto, asin mula sa batong puti at matitibay na kahoy. Sa Pampang naman ay si Datu Laya, ang pinuno ng mga Ilocanong mangingisda na sagana sa danggit kabibe, perlas at telang hinabi mula sa Abel. Taon-taon, sa panahon ng tag-ani, bumababa ang mga taga-bundok, bitbit ang kanilang ginto at asin at tinatahak ang mahirap na daan patungong dagat. Sa Pampang, naghihintay ang mga taga-ilog, dala ang kanilang produkto. Sa gitna ng isang bilog na tipanan sa buhanginan, nagaganap ang tahimik ngunit sagradong palitan. Walang salitaan, wala kasulatan. Tanging katapatan at tiwala ang puhunan. Ang tawag nila rito ay kalakalang bulong, isang sinaunang ritual kung saan pinaniniwalaang ang espiritu ng kalikasan ang tagapamagitan ng patas na palitan. Dahil sa ugnayang ito, umunlad ang parehong pamayanan. Natuto ang mga taga-bundok ng mas mahusay na paggawa ng sisidlan at kasangkapan mula sa dagat. At ang mga taga-dagat naman ay natutong gumamit ng asin sa pag-iimbak ng pagkain at gininto ang alahas sa ritual. Sa kabila ng layo at pagkakaiba, ang bundok at dagat ay naging iisang katawan ng kalakalan, pinatatakbo ng tiwala, respeto at kapwa-pakinabang. At sa kwentong ito isinilang ang diwang Pilipino, isang bayang marunong makipag-ugnayan, makipagpalitan at magbigay halaga sa kapwa. Bago pa man tayo magkabansa, marunong na tayong makipag-ugnayan, magnegosyo at magtayo ng pamahalaan. Ipinapakita ng mga sinaunang barangay at lungsod-estado na likas sa ating mga ninuno ang karunungan, dangal at kakayahang makipagkapwa. Hindi lang kalakalan ang umiiral noon, kundi palitan ng kultura, teknolohiya at espiritu ng pagkakaisa, mga ugat na hanggang ngayon ay nananatili sa ating pagka-Pilipino. Bakit mahalagang pag-usapan ang mga sinaunang lungsod-estado at kalakalan sa Pilipinas? Dahil dito natin makikita na ang ating kasaysayan ay hindi nagsimula sa pananakop, kundi sa sariling talino, pagkakaisa at pakikipagkalakalan sa ibang bayan. Ang mga sinaunang pamayanang ito
Ang patunay na noon pa man, ang mga Pilipino ay bahagi na ng pandaigdigang kabiasnan. May sariling dignidad, kultura at pamahalaan. Kung nagustuhan mo ang mga kwento ng hiwaga, kalakalan at sinaunang karunungan, huwag mong hayaang lumubog muli sa limot ang ating kasaysayan. Mag-subscribe na sa Kwento ng Hiwaga para sa mas marami pang misteryo, alamat at kaalamang Pilipino na bihirang itinuturo sa mga aklat. I-click mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makadiskubre sa mga bagong kwento ng ating lahi. At kung may kwento kang narinig mula sa iyong lolo't lola o sa inyong bayan na puno ng hiwaga, i-share mo sa comments. Baka yan na ang susunod naming saliksikin. Kwento ng Hiwaga, ang tahanan ng mga misteryo, alamat at kasaysayang hindi na isasalaysay. Dito, binubuhay natin ang nakaraan para sa bagong henerasyon. Mag-isip, magtanong at tuklasin.